Dapat bang i-celebrate ang Pasko at hindi? Alam nyo, maraming mga tao nagse-celebrate ng Pasko, pero meron din naman na hindi nagse-celebrate ng Pasko. Now, ano ang dahilan bakit nagse-celebrate sila at ano ang dahilan bakit sila ay hindi nagse-celebrate? Now, sa lahat naman nagse-celebrate, ang katuwiran po nila ay dahil ito ay kapanganakan ng ating Panginoon and it's worth to celebrate kapag ipinanganak ang ating Panginoon na siya po ang ating tagapagligtas. Napakasarap na mayroong pong pagdiriwang na mayroong kang tagapagligtas na kung wala at hindi isinilang ang ating tagapagligtas ay wala pong pag-asa ang mga tao. Kaya nga, ang tawag sa Biblia dito ay mabuting balita. Kaya nga, kung titingnan po natin, marami sa mga tao at marami sa populasyon ng buong mundo ang nagdiriwang ng tinatawag na Kapaskuhan. Ito po sa English ay Christmas. Kaya merong tinatawag na doon sa Christmas, may salitang Christ. Kasi ang pinag-uusapan dito ay yung pagpupuri, pasasalamat sa Diyos dahil si Kristo na walang iba, kung liliwanagin po natin, ay yung anointed one na ang ibig sabihin po ay Misaya o tagapagligtas. At ang ibig sabihin ng Jesus ay tagapagligtas. Siya rin po ay tinawag na Emmanuel. Now, ano naman po ang katwiran doon sa hindi nagpapasko? Marami po mga tao na hindi nagpapasko dahil sa palagay nila ito daw ay pagano na ang December 25 ay isang festival kung saan ito ho ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi pag sinabing pagano, ito po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan at ibang Diyos ang sinasamba po nila. Maaari, ito po ay talagang historical. Ito po ay historical, pero kung titingnan po natin mabuti, ano ba ang sinasamba ng mga pagano? Ang sinasamba ng pagano ay Diyos-Diyosan. Okay? Ang sabi nila, kasabay daw ng pagdiriwang ng Pasko noong December 25, ay may pinagdiriwang na Diyos-Diyosan. Kaya hindi dapat daw December 25. Kaya kung titignan po natin, parang may katuwiran po naman po sila. Pero eto po ang tingnan nyo. Sa Biblia ay hindi po ipinagbawal ang pagdiriwang ng Pasko kasi hindi man lang kailanman binanggit ang Pasko. Hindi rin natin makikita na December 25 ang ipinanganak ang ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi rito, ay hindi dapat i-celebrate kasi hindi makikita sa Biblia. Now, tandaan po ninyo sa pamamaraan po ng hermeneutics, ang pagsasaliksik po o pag-aaral ng Biblia ay dapat po napakabalanse. Kapag ang salita o ang bagay po ay tahimik sa Biblia, dapat tahimik din po tayo. Ibig lang po sabihin, kung ang pag-uusapan natin ay Pasko, ang Pasko po ay hindi po ipinagbawal at hindi rin naman po ipinag-utos. Ibig sabihin, gray side, neutral po ang Pasko. Kaya walang masama kung i-celebrate ito at wala rin masama kung hindi i-celebrate ito. Ano po yung concern lamang sa pagse-celebrate at hindi pagse-celebrate ng Christmas? Ang concern lang po dito ay ano yung gagawin mo. Kung hindi ka nagse-celebrate sa December 25, kung ikay nagse-celebrate sa December 25, ang pinakamahalagang tanong dito, ang issue rito ay hindi date, ang issue dito ay kung ano ang gagawin mo, ang issue dito ay wala ba ito sa Biblia o hindi po yun ang issue. Ang issue dito, ano ang gagawin mo? Yun ang issue. Kasi sabi ng Apostol Pablo, ano man ang iyong ginagawa sa isip at salita at sa gawa, gawin ninyo sa ikalawalhati ng Panginoon. Kaya, kung sa araw ng Pasko, ikaw ay nagluluwalhati sa Panginoon dahil ipinanganak ang ating Panginoon, ikaw ay nagdiriwang na ipinanganak ang Panginoon, kung niluluwalhati mo siya at pinasasalamatan mo siya, ito po ay isang uri ng kagandahan at tinatanggap po ito ng ating pong Panginoon. Doon naman po sa hindi nagse-celebrate, kung hindi ka nagse-celebrate at sa palagay mo ito'y talagang parang pagano, ay ito huwag mong gawin. Kasi kapag ginawa mo ito, ang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Kaya nagkakasala ka naman na gagawin po ito. Kasi depende yan po sa pananampalataya mo. Ito po ang sinabi ng Romans 14. Merong nagpapahalaga sa isang araw at nagpapahalaga sa ibang araw.
ito po ay isang katanggap-tanggap na principle na meron talagang tao na katanggap-tanggap ang isang araw at meron tao na ang isang araw ay hindi katanggap-tanggap sa kanya. Pero meron din mga tao na ang lahat ng araw kay nagpapasalamat sa Diyos ay ito po ay pagluluwalhati sa Diyos ay lahat po ay mabuti para po sa Kanya. Kaya nga, nasa atin pong pananampalataya kung ikaw po ay magse-celebrate o hindi. Ano? Kaya tingnan po natin kung bakit mahalaga, kung bakit po natin ayaw ng Pasko, at bakit mahalaga rin kung bakit tayo nagpapasko. Ang issue po rito ay na hindi po laging doon sa ano ang Pasko, yun, kundi ano yung ating sinasampalatayanan, hindi po yun ang issue. Ang issue po rito, bakit mo sinasampalatayanan, bakit mo ginagawa ang bagay na iyong ginagawa. Kung hindi ka nagse-celebrate ng Christmas, bakit ito hindi mo ginagawa? Kung ikay nagse-celebrate naman ng Christmas, bakit din ito iyong ginagawa? So, ano man ang iyong ginagawa o hindi ka man gumagawa, isang bagay po ang makikita po natin. Kung ikay nagluluwalhati sa Panginoon, ayos po yun. Ayos po yun. Isa pang bagay na dapat po nating tingnan, kung ang iniisip po natin talaga ay pagano po o ang pagdiriwang ng Pasko, ang December 25 ay kasabay ng pagano na pagsamba sa Diyos-Diyosan, tandaan po ninyo, wala pong araw na pipiliin po kayo mula Linggo hanggang Sabado na wala pong kasabay na Diyos-Diyosan. Ang Sabado po ay kinuha po sa pagsamba sa Saturn. Lahat po yan ang naggawa ay puro pagano. Ang Sunday po, kinuha sa pagsamba sa tinatawag na araw. Kaya marami pong sumasamba sa araw at ito po isang uri ng paganismo. Marami pong bagay. Ang Monday sa buwan. So lahat po yun, kung magre-research lang po tayo, lahat po ay kasabay at wala na po tayong pipiliing araw na walang kasabay na pagano. Kaya kung tayo po ay mga Kristiyano, ang ating issue po rito ay kung ayaw nyo sumamba dahil sa merong pagsamba sa Diyos-Diyosan ng kasabay, ay ano pang pipiliin po ninyo? Na ipagdiwang ang Pasko o kapanganakan ng Panginoon, ay lahat ay kasabay na. Isa pa po, ay di kung talagang ang prinsipyo ng hindi nagpapasko ay dahil kasabay lamang ng tinatawag na pagano, ay bakit nagsumasamba pa tuwing linggo? Ang linggo nga ay pagano. Kaya dapat po nating ibalanse lahat-lahat. Pag-aralan po ninyong mabuti bago po tayo humatol. Pag-aralan po nating mabuti bago po natin tingnan ang bagay-bagay. Pag-aralan po nating mabuti, baka naman sa halip na tayo'y maluwalhati natin ng Panginoon, ay lalo po tayong natuturuan ng kalaban na hindi magluwalhati sa ating pong Panginoon. Dahil lamang sa mga paganong practices pong yan. Tandaan po ninyo, marami na pong ginamit ang mga pagano, marami na pong ginamit ang kaaway na strategy. Ginamit po niya ang piano, pero bakit ginagamit din sa simbahan? Di ba? Ginamit na sa mga horror movie. Pero dapat yun ang kini ng mga Kristiyano, muling tubusin ang dugo ni Kristo, kasi sila rin po ay nagamit na, kagaya rin po ng mga tao na tayo po ay nagamit na rin Satanas, kaya kailangang tubusin. Kaya ang kailangan po na talaga natin ay walang iba kundi si Jesucristo na ating pong tagapagligtas, ang ating pong manunubos. Kahit po ang mga kanta ay nagagamit po ng kalaban, kaya dapat i-restore natin yung kanta sa tamang pagluluwalhati sa ating pong Panginoon. So, sa ganyong pong paraan, tayo po ay balanse na katitiyak na hindi po tayo maghusga sapagkat pinag-aaralan po natin mabuti. Maligaya pong Pasko sa inyong lahat. Kasi ako po, nagse-celebrate ng Pasko at niluluwalhati ko ang Panginoon dahil ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo na siyang aking naging tagapagligtas na manunubos na balang araw, hindi ako mapupunta sa impyerno dahil may ipinanganak na tagapagligtas at walang iba ito kundi ang ating Panginoong Jesucristo.